Hello mga Katden lovers and Katden followers, abay Catherine Bernardo, mas pinili at mas bet ng executive para kay Alden Richards towards Sanya Lopez. Ano nga ba ang naging reaction ni Sanya patungkol sa pag-disregard sa kanya? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, ng lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At ngayong araw, bago tayo magpatuloy, ay pag-usapan muna natin to dahil nagkikreate na naman po sila ng panibagong ingay sa social media matapos may mga dilulong Aldab fan ang kinilig dahil nabuhay na naman ang pantasa nilang na magkaroon ng reunion ang kanilang mga idolong sina Alden Richards at Maine Mendoza kamakailan. Pareho kasing dumalo ang dalawa sa kasal ni Jose Manalo at Mergine Maranan. Malaking bahagi kasi si Jose sa love team ng Aldab dahil siya ang gumanap noon bilang yaya ni Dora. Ang karakter na nag-uugnay sa phenomenal ng kalisering tinampukan ni na Alden at Maine sa Itbulaga. Kung saan si Miss Nate Gonzaga po, isa sa mga president ng fans club ni Mr. Alden Richards, ay nag-react patungkol sa mga tweets patungkol dito. Speaking of Jose's wedding, may mga nag-iintriga din na parang ito raw po ay naging parang venue para muling magkita itong si Mr. Alden Richards at si Alden Richards and Maine Mendoza, na bagay na talaga ng mga kumbaga parang natatawa na lang talaga yung ilan sa mga netizen kasi hanggang sa ngayon, meron pa rin po talagang umaasa na sila po ay may anak, sila po ay kinasal. Kahit na po itong si Miss Maine ay talagang sobrang saya na sa kanyang husband. At syempre po sa kasal po na ito sa Boracay, kasama rin po si Mr. Arjo Ataide dito po sa lugar kung saan kinasal si Mr. Jose Manalo. So napaka-imposible po na parang ano nila yan, parang yun po ay ano nila, parang ginagawa kasi ng Aldab, pagkaparaanan daw ni Jose yun para magkita or maipakita sa publiko that they are still okay. So, grabe po kasi yung mga lumalabas sa balita patungkol sa bagay na ito. At alam nyo naman po mga Delulu fans, diba? So, anyway, at ito pa, pag-usapan natin itong si Sanya Lopez. Kasi si Sanya po, talagang sa mga eksena po niya dito sa Pulang Araw, inamin niya na talagang sobrang ginagalingan talaga niya ang ilan sa mga eksena na meron po siya. Kasi gusto niya kasi magkaroon po ng projects with Mr. Alden Richards. Napangarap din ng ilang mga actors and actresses po sa showbiz na makasamang isang Alden Richards sa isang malaking project. Pero, towards or sa pagpipilian ay nagsalita naman na si Miss or Attorney Annette Gozon patungkol sa follow-up project na pinag-uusapan ng GMA at ng ABS-CBN. Masakit lang po dun po ito po sa part nitong si Miss Sanya na siya po mismo ay resident actress or siya po ay artist ng GMA pero mas pinipili pa rin ni Attorney Annette Gozon itong si Catherine towards her. So medyo masakit sa part niya yun kasi nangangarap sana siya na masundan yung proyekto nila ni Alden Richards. Pero base po sa interview ni Annette Gozon or Attorney Annette Gozon na mas gusto niya po si Catherine at maipush through na yung kanila pong project. Ang sinasabi po ng ilan na hindi pa daw po pwedeng sundan yung Hello Love Again kasi parang it takes a lot of years bago masundan para talagang hinog na hinog, no? Katulad ng sinasabi ni Miss Carmi sa kanya pong interview sa On Q. So, ang panawagan po ng ilang mga netizen na magkaroon sila ng serye at pinag-uusapan din yung Queen of Tears na sinasabing remake, no? Na parang Korean novela siya tapos i-remake po ng nitong si Alden at si Miss Catherine Bernardo. Yun po yung usap-usapan. Ang masakit lang sa part ni Miss Sanya Lopez, wala po siya sa pagpipilian. Talagang
mas pinupush po kasi ni Attorney Annette na masundan na po agad-agad yung projects ni Mr. Alden Richards and Catherine Bernardo. Not just a project, but a projects. Kasi talagang they look forward for a billion dollar no, na kinita po nito. No? Another billions nga daw yung gagawin nila for another movie. Kasi parang they are really happy na possible daw pala talaga na kumita ng ganong kalaki ang isang movie na galing nagawa ng Pinoy. 'Di ba? So talagang everything is possible kapag po ano talaga yung matatawag mo na may chemistry, 'di ba? And for that, narito naman ang ilan sa mga comment at reaction ninyo patungkol sa ating latest update. Sabi ni Miss Grace Pitolina, si Pio parang ama niya si Pao. May anak, Pio ba Piolo? May anak na, wag nang mangangarap at antay-antay para siya naman makahag. Ni Kim Dong kay hindi ko na talaga maintindihan to, Ma'am Grace. And of course, another comment. Sabi ni Tchaikovsky, maliit na bagay, pilit pinapalaki. Kasama ni Maine, asawa niyang kalukalike Nose Rizal. Tapos si Mama Tel ang kasama ni Alden. Yan. So, yun nga yun eh. Parang ngayon kasi binubuhay po nila ulit yung tambalan ni Alden at ni Maine. Na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin po sila nakaka-get over doon, 'di ba? And sabi ni Mr. Rodolfo Makutay, talagang naabutan ng tinik si Catherine sa mga dinanas niya sa ex niya. Maraming inuugnay kay Catherine sa mga ganap nila ni Alden at wala silang choice kundi gamitin ng mga bashers para umingay yung mga idolo nila. Katdeng ang maingay ngayon. Kaya lahat ng mga artista na gustong umingay ang karir nila ay ginagamit yung Katden para sila mapag-usapan sila. Marami yan, may bago at may mga hindi na sikat. Tama ka dyan, Ma'am Darren. Isang ibong nakawala sa isang hawla. Ikinulong ng isang tao. Bitter na cheater pa. Ang bashers, tuloy nyo lang yan kasi favor yan sa Katden. Dahil lalo lang silang mahal na mga tao at fans nila sa kalam. Ayan. Actually, totoo po yan. Sabi nga daw yung mga bashers is a silent supporters as well. Kasi parang nanonood lang yan tapos bigla out of nowhere biglang magkokomento yan ng hindi maganda, 'di ba? Pero they considered as silent supporters and yung mga bashers. Pero sabi ko nga sa inyo palagi, 'di ba? Kahit ano pong intriga na ipukol nila kay Catherine at Alden Richards, they will never stain the credibility that they have. 'Di ba? Hindi nila kayang sirain kung ano man yung samahan nitong dalawang ito kasi sige na, magpakadilulo na tayo. Sabihin na nilang dilulo tayo. Pero sa mga interviews, sa mga pahiwatig ni Alden at ni Catherine, talagang masasabi mong hoping tayong lahat. Sabi ni Miss Gloriosa Silvano, sabi niya, magkaiba si Maine at Kat. Magaling, matalino at super bait. Iba naman si Maine, may pagkasuplado at hindi magkasundo daw sina Alden, kaya magkaiba sila. So, ito po yung kanyang komento, no? And then, sabi ni F1 Mordeno, na true friendship sila, back to Daniel, na di ba kunwari lang yung hiwalayan at si Alden naman forever single yan. Pero si Richard Paul Carson Jr. taken na. Ha? Ano daw? Na true friendship lang daw sila, back to Daniel na, di kunwari lang daw yung hiwalayan. Sino ba to? Parang out of the blue or parang hindi ata dito sa earth dito naninirahan yun. Sabi ni Miss Herminia Mangilan, ang fans kasi na fans, sobrang mga silosa or siloso, over naman sila. Mabuti si Alden at si Kat, pero merong mga fans na hindi understanding. So, ito naman yung komento ni Ma'am Shino, opinion niya, which is very true. May mga fans talaga na parang sobrang sobrang selosa, ganun. Sabi ni Ma'am si Elena, oo nga naman Miss Dars, yung mga pictures nila ni Daniel, maaga siyang natalian at neneng pa siya. At hindi niya naranasan ang buhay teenager. Kawawa naman siya kasi kaya kayong mga bashers, wag ninyong pagsabihan si Kat na wild at alam naman niya ang limitation. Ako kay Kat, go lang. Huwag mong pansinin ang mga tao na hinggit sa'yo at sa mga tamang tao na mababait at responsible naman. True naman, di ba? Parang ngayon lang kasi nararanasan ni Miss Catherine Bernardo lahat ng mga bagay na hindi niya naranasan noon. Kasi nga, there is someone or somebody na pumipigil sa mga gusto niyang gawin. Kaya nga sabi niya, di ba, I love my life now. And sabi pa ni Ma'am,
Elena Galgo. O nga naman, Miss Stars. Ayun, naulit nga lang pala siya. So, kaya po hinalin tulad po si Miss Catherine Bernardo sa isang ibon na parang nakawala po siya sa hawla nung siya po ay nakipag-break or nag-break po sila ni Daniel. Kasi, parang malaya na siya at nakakapag-decide na siya on her own. 'Di ba? Kaya niya nang tanggapin ko or gawin yung mga eksena na nakita at napanood natin sa Hello Love Again, 'di ba? So, yun po yung mga tinutukoy natin kasi kailangan niya rin kasi mag-grow. Biruin niyo mula pagkabata nila silang dalawa na magkasama hanggang sa mag-matured yung edad nila, 'di ba? Sabi ni Miss La Bonita Mujer, malaya kasi free as bird, free magsuot ng trendy clothes at bare skin. She looks even more beautiful now. I agree with you, Ma'am Shi. And sabi ni Alcian Penaplor, Ma'am Dar, sabi na nga ni Joros, taken na daw ang dalawang yan sa Canada pa raw. Ayun. So, and Suling Floresca, rooting for Kat din, more blessing and sweet lovely relationship forevermore as one couple. It's okay to be private, Miss Stars. Happy holiday. We're always here in your column. Thank you for your great updates and journey for our dear favorite idol, Kat din. Maraming salamat din po, Ma'am Suling Floresca, sa inyo pong laging panonood at palagi po ninyong pagsubaybay sa mga updates po natin, no? And we are also rooting for Kat din. Sana ay mas marami ring blessing na dumating sa buhay ninyo. Sabi ni Ma'am Emerita, hello Ma'am Darreds, waiting lagi sa balita about Kat din. OG Diaz not fan of Catherine since may tampo pa nga sa Kat din kasi di siya na-invite sa screening. Thanks for the updates. Merry Christmas to everyone. Actually, wala siya sa screening, no? Samantalang nandun po yung actually, sa lahat ng mga events ng ABS, di na po siya pinapapunta eh. Parang, kasi nagiging siya, parang nagiging observant na lang siya doon. Sabi ni Ma'am si Perla, hi Miss Starred, sana tuloy-tuloy na yung project for both of them. We hope so. And then Miss Nelia Shiple, amen, dyan sa Kat din, talagang they belong together. And Mr. Renato Science said, hi Miss Tarets, good day everybody here in your channel. By the way, told ya a long time ago, meron ng magandang samahan ng Kat din. Sa Asia naman ng Kim Pao, obvious naman ba yan itong mga content creator? Pati bashers, gagamitin ang Kat din kasi gusto din ng Kim Pao na ma-achieve na yung achieve ang Kat din. Sorry to there, can be, actually totoo yan. Parang, kasi hanggang ulo talaga yung kanilang yung pressure. Lahat ng mga movie na lalabas, mataas ang pressure nila yan. Sobrang pressure sila dun sa, sa naabot po ng Kat din. So, na-achieve na sorry to there can be only one Kat din. Wala nang ibang makagaya sa kanila, not in this lifetime. Even Dong yan, saludo sa Kat din. Kahit pag pang paingay ng content creator and fans ng Kim Pao, hindi pa sila abot kahit kalahati sa kasikatan ng Kat din. Kung maabot nila, kahit 1/4 nun, magsaya na ang Kim Pao fans dahil hindi pa sila makahabol. That's a facts. Which is true, 'di ba? Never nilang ma-achieve yun. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Darreds TV. God bless everyone!